Sinabihan ng katulong ang Empress Xiao na natapos na nila ang pag-aalis sa lahat ng mga taong kailangang tanggalin. Pagkatapos nito, nagtanong ang Empress kung ano ang ginagawa ni Young Master Chang sa mga nakaraang araw. Sumagot ang katulong na si Gu Chang ay madalas pumunta sa mansyon ng Quelang Chaos King nitong mga nagdaang araw. Nagtaka ang Empress Xiao at tinanong kung bakit siya pumupunta roon, lalo na't akala niya ay umalis na ang Quelang Chaos King. Ipinaliwanag ng katulong na hinahanap ni Gu Chang ang ikalawang anak na babae ng Demon King na si Lady Jun Yao. Nabanggit din ng isa pang katulong ang pagdududa kung bakit ganoon ang interes ni Gu Chang. Dumating si Gu Chang at pinatahimik ang dalawang katulong sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang balikat habang nagsasalita. Sinabi niya na masyado silang madaldal at nagtitimpla lamang siya ng tsaa. Idinagdag pa niya na tila iniiwasan siya ng Empress nitong mga nakaraang araw. Pinayagan ng Empress Xiao ang dalawang katulong na umalis, at agad silang sumunod sa utos. Sinabi ni Gu Chang na abala lamang ang Empress sa pamamalakad ng Demon World. Dagdag pa niya, kung hindi siya pupunta sa Empress, siya na mismo ang lalapit dito. Binanggit din niya ang tungkol sa isang opisyal ng Demon City na inaabuso ang kapangyarihan, nang aapi ng tao, at naglustay ng malaking halaga ng pera, kaya't dapat itong parusahan kasama ang buong pamilya dahil sa korupsyon. Nagtanong si Gu Chang kung ano ang silbi ng pagkumpirma ng mga bagay na iyon, at ipinunto niya na bilang Empress, hindi ba dapat ay marunong itong mag-isip para sa sarili niya sa halip na palaging umasa sa kanyang mga sagot. Sumagot si Empress Xiao na kung alam naman niya ang sagot, bakit pa siya magtatanong sa kanya, at binanggit din ang kanyang pagdududa sa mga intensyon ni Gu Chang, lalo na ang sinasabi nitong, hindi na siya papansinin, matapos siyang malinlang at madala sa isang kompromisong sitwasyon. Tumugon si Gu Chang ng kalmado at pabiro, na nagsasabing ang lahat ay consensual at hindi ito panloloko, at sinabing malapit nang maresolba ang problema at malalaman din niya ang tamang gagawin. Samantala, sa kabilang panig, sa kampo ng Demon King, ipinahayag ng Demon King na ang lugar na kanilang narating ay ang Life Forbidden Area at inutusan ang lahat na magkampo muna at huwag kikilos ng padalos-dalos. Tinanong ni Jun Fan ang kanyang ama kung lilinisin ba talaga nila ang lugar, at sumagot ang Demon King na walang saysay ang tanong dahil ang utos ay mula mismo kay Empress Xiao at kung mahahanap si Jun Bufan, na itinuturing na utak ng balak na pagpaslang, makukuha nila ang kapangyarihan at katayuang matagal na nilang inaasam. Sa malayong pag-iisip, naalala ni Jun Bufan na 6,000 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat, at kahit halos nakapasok na sa Sacred King Realm ang kanyang kapatid na babae noon, naniniwala siyang kayanan nitong protektahan ang sarili nito, ngunit mas mabuti pa rin para sa kanya na personal itong puntahan. Nagpasya si Jun Fan na mag-scout muna sa paligid, at sinabi ng Demon King na hindi na niya kailangan ng kasamang grupo dahil mas maginhawa kung mag-isa siya. Hindi nagtagal, nakarating si Jun Fan sa isang liblib at tahimik na lugar upang magsagawa ng pagsusuri sa paligid. Nabanggit ni Jun Bufan ang salitang, kapatid, at napaisip siya kung matagal na bang naninirahan sa lugar na iyon ang taong tinutukoy. Biglang may paparating na pag-atake sa kanya, ngunit agad niya itong napansin. Dahil dito, sinalag niya ang pag-atake at agad na nagtanong kung sino ang umaatake sa kanya. Sumagot ang babae na si Bai Lian tinawag siya sa pangalan na Jun Bufan, at sinabi na hindi pa rin siya gaanong nagbabago kahit lumipas ang maraming taon. Napatitig si Jun Bufan at unti-unti siyang nakilala, kaya tinanong niya kung si Bai Lian nga ba ito. Habang pinagmamasdan niya ang babae, kinumpirma ni Jun Bufan na tama ang kanyang pakiramdam at ito nga si Bai Lian at sinabi niyang matagal na silang hindi nagkikita. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pakay nito sa lugar na iyon at kung paano nito nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sumagot si Bai Lian na pumunta siya roon upang makita siya dahil sa isang mahalagang dahilan, at kung paano niya ito natunton ay kailangan na lamang nitong alamin sa sarili niya. Nagtanong si Bai Lian kung balak ba ni Jun Bufan na patayin si Yao Shi sa harap ng maraming tao, at sinabi na hindi siya ganoon kabobo para magtiwala sa ganoong plano at batay sa nangyari noon sa pagitan nila, kahit maging abo pa siya ay makikilala pa rin niya si Jun Roxy, na tila nagpapakita ng matagal ng ugnayan at alaala sa pagitan nila. Napabigkas si Jun Bufan ng paghingi ng tawad sa nagawa niya noon kay Bai Lian
Ngunit pinutol ito ng babae at sinabing huwag na nilang pag-usapan ang nakaraan dahil mas mahalaga ang kasalukuyan niyang pakay. Inihayag ni Bai Lian-er na naroon siya upang humingi ng tulong kay Jun Bufan para iligtas ang kanyang ama. Tinanong ni Jun Bufan ang kalagayan ni Uncle Bai Kun, at nalaman na ito ay nasa kamay ni Gu Chang. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakapasok sa upper realm para iligtas ito hanggat hindi niya napapatalsik si Empress Zaiyao at nasusupol ang Demon World. Dahil dito, nagpahayag siya ng matinding galit at sinabi na nais niyang pira-pirisuhin si Gu Chang, habang napapaisip si Bai Lian-er sa katapatan ng pamilya Bai sa pamilya ni Jun Bufan at sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ama. Pinayuhan siya ni Bai Lian-er na huwag magmadali sa pagtanggi, dahil kahit hindi niya kayang talunin si Gu Chang ngayon, maaari niya itong magawa sa hinaharap. Ipinaliwanag din niya na may ipinagbilin ang ama ni Jun Bufan sa kanyang ama na dapat ibigay sa tamang panahon, ngunit dahil nahuli ni Gu Chang ang kanyang ama, siya na ang inatas ang magdala nito. Napaisip si Jun Bufan kung ito nga ba ang bagay na iniwan ng kanyang ama, at naniniwala siyang maaaring ito ang magpabago ng takbo ng laban. Nagpasalamat siya kay Bai Lian-er sa pagdadala nito kahit isinapanganib niya ang sarili. Tinanggap din niya ang bigat ng sitwasyon at sinabing ang problema ni Bai Lian-er ay problema rin niya, at hindi niya maaaring pabayaan si Uncle Bai Kun, bago tuluyang tangkain kunin ang brocade bag na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi pa ibinibigay ni Bai Lian-er ang brocade bag kaya nagtanong si Jun Bufan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Bai Lian-er na kailangan niyang ipangako sa kanyang Dao Heart na ililigtas niya ang kanyang ama mula kay Gu Chang, at saka lamang niya ibibigay ang bag. Napaisip si Jun Bufan na matapos ang maraming taon, natural lamang na hindi na siya nito ganap na pinagkakatiwalaan. Batay sa kanyang pagsusuri, napagtanto niyang ang antas ng cultivation ni Bai Lian-er ay nasa quasi-supreme level, kaya imposibleng pilitin siya gamit ang lakas. Dahil dito, sumumpo si Jun Bufan sa kanyang Dao Heart na tutuperin niya ang hiling nito, at sinabi niyang kunin na muna nila ang bag habang ipinapakita ang kanyang pagsang-ayon. Tinanong niya si Bai Lian-er kung ano na ang kanyang plano, at sumagot ito na wala na siyang ibang gagawin kundi maghintay hanggang mailigtas ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Jun Bufan na ang kanyang layunin ay ipaghiganti si Empress Zaiyao at pag-isahin ang Demon World, at iligtas si Uncle Bai Kun mula kay Gu Chang sa upper realm. Hiniling din niya kay Bai Lian-er na manatili sa kanyang tabi at magtiwala sa kanya, sabay pangako na hindi na siya nito bibiguin. Napaisip si Bai Lian-er na alam ni Gu Chang kung paano gamitin ang pamimilit at panlilinlang sa pagre-recruit ng mga tao, kaya hindi siya sigurado kung tatawagan niyang kampante o mayabang si Jun Bufan. Biglang may tumawag kay Jun Bufan mula sa di kalayuan, na ikinagulat nilang dalawa. Nakilala ni Jun Bufan ang boses na iyon at sinabing ito ang kanyang kapatid, si Jun Roxy, na agad ding nakilala ni Bai Lian-er. Sinundan nila ang tinig at nakarating sa isang lugar na may lilang enerhiya kung saan naroon ang pinanggagalingan ng boses. Sinabi ni Jun Roxy kay Jun Bufan na sa wakas ay dumating na siya matapos ang 6,000 taon na paghihintay. Nagtanong si Jun Bufan kung siya ba ay nasa balon. Pinagalitan siya ni Jun Roxy at sinabing huwag siyang lumapit dahil hindi niya kakayanin sa kasalukuyang antas niya. Ipinaliwanag din ni Jun Bufan na nagpadala ng hukbo si Empress Zaiyao. Sumagot si Jun Roxy na alam niya ang nais nitong sabihin, ngunit habang siya ay nasa ilalim, walang sinuman ang makakahanap sa kanya maliban kung siya mismo ang magpapakita. Sinabi niya na ang kasunduan niya noon kay Zaiyao ay para lamang pigilan ito pansamantala, at hindi pa ito ang tamang oras para sa paliwanag. Dagdag pa niya, ang kailangan lamang malaman ni Jun Bufan ay maaari lamang mahanap ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbubukas ng Gate of Death gamit ang susi, at doon lamang niya malalaman ang buong katotohanan. Nagtanong si Jun Bufan kung anong susi ang tinutukoy at nasaan ang Gate of Death, at sumagot si Jun Roxy na malamang ay naipasa na sa kanya ng kanilang ama ang susi. Kaya mas lalong napaisip si Bai Lian-er sa mga pangyayari, habang unti-unting nagiging malinaw na may mas malalim na koneksyon ang lahat kaysa sa inaakala nila. Sinabi ni Jun Roxy na tungkol sa Gate of Death, wala rin siyang ideya kung nasaan ito, at tanging ang may hawak lamang ng susi ang makakatuntan dito. Sumagot si Jun Bufan na nasa kanya ang susi na iyon. Napaisip si Bai Lian-er kung ang tinutukoy na susi ay ang brocade bag, at lalo niyang inakala na ang pagkawala ng 6 na Demon Overlords ay hindi basta-basta kundi may mas malalim na dahilan.
Naisip din niya ang mahabang paghihirap ng kanyang ama bilang isang refugee at ang pagkamatay ng kanyang ina, na tila konektado sa 6 na demon overlords. Napuno siya ng pagdududa at emosyon, iniisip na tila naging bulag ang kanyang ama sa pagtitiwala sa Solar Demon Lord, na itinuring pa nitong kapatid at pinagkatiwalaan ng Brocade Bag sa loob ng mahigit 6,000 taon, na ngayon ay mukhang nagdulot lamang ng trahedya. Tinanong ni June Buffon si June Roxy kung ang Gates of Life at Gates of Death ay konektado sa balon na kinaroroonan nito. Sumagot si June Roxy na tama siya, at siya ang kasalukuyang tagapangalaga ng Gates of Life. Hanggat hindi ito nagbubukas, hindi siya makakawala mula roon. Dagdag pa niya na kaunti na lamang ang natitirang oras para sa kanya, kaya kailangan magmadali si June Buffon at hanapin ang kanilang ama, dahil malamang ay may mahalagang bagay itong ipapasa sa kanya. Iniwan ni June Buffon si Billionaire sa isang ligtas na lugar at sinabihan siyang magtago muna at hintayin siya habang babalik siya para magpaliwanag ng ilang bagay. Sumagot lang si Billionaire na oo, at agad na umalis si June Buffon. Habang nag-iisa, napaisip si Billionaire na napakakapakipakinabang ng jade pendant na iniwan ng kanyang ama, dahil nagawa niyang itago ang kanyang presensya kahit ang photographic stone ay hindi siya na-detect ni June Roxy. Dahil dito, naisip niyang bago bumalik ang hukbo, ipapadala muna niya ang kanyang Dharma body kay Gu Chang para ihatid ang impormasyon. Samantala, sa palasyo ng Empress Ziyao, nagulat ang Demon King na isang linggo na ang silang naglilinis sa Life Forbidden Area kasama ang mga sundalo, ngunit wala pa rin silang makitang bakas nina June Roxy at June Buffon. Hinala niya ay matagal nang nakatakas ang mga ito. Tinanong ng Empress kung nasaan si June Fan at kung bakit hindi pa ito bumabalik. Sumagot ang Demon King na si June Fan ay walang nakuhang swerte sa Life Forbidden Area kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng mga bakas habang nasa daan, at siya ay nauna nang bumalik upang magulat. Biglang nagutos si Empress Ziyao nang may galit, inutusan ang kanyang mga tauhan na dakpin at ikulong ang Quelang Chaos King. Inakusahan niya ito ng pakikipagsabwatan sa natitirang puwersa ng 5 overlords. Iniutos din niya ang pag-aresto sa lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamumuno at pagpatay sa sinumang lalaban. Nagulat ang lahat sa biglaan at mabigat na paratang. Ang Demon King ay hindi makapaniwala at tinanong ang Empress kung bakit ganoon ang desisyon niya. Habang ang Grand Tutor naman ay nagsabi na maaaring may hindi pagkakaunawaan, dahil kilala ang Quelang Chaos King bilang tapat na tagapaglingkod ng Empress. Bilang tugon, galit na inihagis ng Empress ang recording stone at sinabing malinaw ang ebidensya, lalo na ang kinasasangkutan ng anak ng Quelang Chaos King na si June Fan. Dito napagtanto ng Demon King na ito ay isang photographic stone, at nagsimula itong ipakita ang mga nangyari kay June Fan. Nang makita ang nilalaman nito, labis na nagulat at hindi makapaniwala ang Demon King at ang iba pang nakasaksi sa patunay na ipinakita ng Empress. Napagtanto ng mga nakakarinig na hindi nakapagtataka ang pagkawala ni June Roxy sa Life Forbidden Area, dahil maaaring nabigyan siya ng babala ni June Buffon bago ang lahat. Pinuri rin ng ilan ang talino ni June Fan sa pagtatago at pag-iwas sa panganib, habang ang Grand Tutor ay napabuntong hininga sa sitwasyon. Sa gitna ng usapan, inamin ng Demon King sa Empress Ziyao na wala siyang alam tungkol sa insidente. Dahil dito, nag-utos si Empress Ziyao na ibaba ang mga usapin at itigil ang anumang karagdagang pagkalat ng impormasyon. Idineklara niya na anumang nangyari sa araw na iyon ay dapat manatiling lihim, at ang sinumang lalabag ay papatayin dahil sa pagtataksil at pakikipagsabwatan. Samantala, sa ibang lugar, nakipag-usap si Gu Chang kay Billionaire tungkol sa nangyari. Binanggit niya ang pag-alis ng Dharma body ni Billionaire at si June Buffon, at tinanong kung nagtungo ba sila sa Gates of Death. Sumagot si Billionaire na iyon lamang ang alam niya at wala na siyang ibang maibibigay na impormasyon, kahit hindi siya pinaniniwalaan. Ngumiti si Gu Chang at sinabi sa kanya na hindi siya dapat alalahanin. At tinukoy na kung mas naging maingat si June Buffon ay maaaring nakita na niya ang pagtataksil. Dagdag pa niya, pinagbawalan na niya kay Ziyao ang pagkalat ng balita upang pansamantalang mapigilan ang sitwasyon. Tumugon si Billionaire ng may bahid ng sarkasmo, na tila tinatanong kung dapat ba niyang pasalamatan si Gu Chang, ngunit sinagot siya nito ng kalmado at mapanlinlang, na sinasabing hindi niya kailangang magpakumbaba. Dumating si Empress Ziyao at iniulat na naipatupad na niya ang utos,
ikinulong na ang Quelang Chaos King pati na rin ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Gu Chang si Bai Lianer sa Empress. Ngunit agad siyang pinutol ng Empress Ziyao, sinasabing hindi na kailangan ng pagpapakilala dahil mas kilala na niya si Bai Lianer. Nagtanong si Empress Ziyao kung paano napilit ni Gu Chang si Bai Lianer na makipagtulungan. Sumagot at nagbigay si Gu Chang ng tila papuri kay Bai Lianer na sinasabing dahil sa kanyang katarungan at makatwirang pag-iisip dahilan upang maging awkward ang sitwasyon. Sumagot din si Bai Lianer na dahil ginamit umano ang buhay ng kanyang ama bilang banta. Nailang si Gu Chang sa sinabi ni Bai Lianer at napasabi na siya ay napakatwid magsalita, habang napatingin si Empress Ziyao sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang tensyon nang magtanong si Bai Lianer kung akala ba ni Gu Chang ay tutulungan niya ito dahil sa kabaitan, at sinagot siya ng Empress Ziyao ng malamig na wala siyang pakialam sa kabaitan ng sinuman. Habang lumalakas ang tensyon sa paligid, nanatiling tahimik si Gu Chang at mahinahong umiinom ng tsaa, tila hindi apektado sa kaguluhan. Samantala, sa kulungan, ang Demon King at ang pamilya ng Quelang Chaos King ay labis na naguguluhan at desperado. Humihingi sila ng paliwanag sa Empress Ziyao. Hindi makapaniwala sa paratang laban kay Jun Fan bilang Jun Bufan. Tinanong pa ni Jun Yao ang kanyang ama kung bakit tinawag na Jun Bufan si Little Fan, habang ang iba ay patuloy na ipinagtatanggol ang dating imahe ni Jun Fan bilang tapat sa Empress. Ngunit unti-unting tinanggap ng Demon King ang ebidensya matapos makita ang recording stone, at sinabing totoo ang lahat. Napagtanto niya na maaaring ang pamilya Jun ay tuluyang mawawalan ng reputasyon at pagkakataong maibalik ang kanilang pangalan. Nadama rin niyang magiging katawa-tawa ang kanyang matagal na katapatan sa Empress dahil sa insidenteng ito. Samantala, si Jun Yao at ang iba ay nabigla sa biglaang pagbagsak ng Quelang Chaos Mansion, na tila gumuho sa loob lamang ng isang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang dumating si Gu Chang at nagsalita ng kalmado. Ipinagtanggol pa rin ang Quelang Chaos King, sinasabing ang kanyang katapatan ay kasing liwanag ng araw at buwan, lalo pang nagpapalalim sa kalituhan at tensyon sa sitwasyon. Tinanong ng Demon King si Gu Chang kung ano ang nagdala sa kanya roon. Sumagot si Gu Chang na nalaman lamang niya ang nangyari mula kay Ziyao kaya agad siyang pumunta upang alamin ang sitwasyon. Habang naruroon, nabanggit ni Jun Yao ang tungkol sa kanyang kapatid. Naging malungkot si Gu Chang at sinabi na nakita na niya ang stone, at humingi siya ng paumanhin sa sinapit ng kanilang pamilya. Ayon sa kanyang nalalaman, malaki ang posibilidad na si Jun Fan ay tuluyan ng nasakop ni Jun Bufan. Nagulat si Jun Yao at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, habang mariing itinanggi ng Demon King na wala silang alam tungkol dito. Sumama rin ang loob ng isang babae at nakiusap na tulungan sila ni Gu Chang. Pinakalma sila ni Gu Chang at sinabi na huwag magpanik, dahil kaalyado siya ni Lady Jun Yao at kaya siya naroon upang tumulong. Dagdag pa niya, bagamat nag-aalinlangan si Empress Ziyao, binigyan pa rin ng pagkakataon ang kanilang pamilya na magbago at makabawi sa kanilang mga pagkakamali. Gayunman, iginiit ni Gu Chang na delikado ang sitwasyon at hindi siya sigurado kung handa si Jun Yao sa susunod na hakbang. Sa gitna ng usapan, napansin ng Demon King ang damdamin ni Jun Yao. Biglang lumuhad si Jun Yao at same time na sinabi na handa siyang gawin ang lahat, mailigtas lamang ang kanyang pamilya at maipagiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil dito, natanong ni Gu Chang kung bakit siya umaabot sa ganong sakripisyo at bigat ng desisyon. Ipinaliwanag ni Gu Chang na hindi niya iniligtas si Jun Yao upang tuluyang maprotektahan ito, kundi upang sadyang ilagay siya sa isang mapanganib na sitwasyon na kinakailangan sa mas malaking plano. Aminado rin siya na nakakahiya para sa kanya ang ganitong hakbang, at kahit ganoon, sinabi niya na sa totoo lang ay ayaw niyang mapahamak si Jun Yao. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Jun Yao ang isang Jade Talisman, na naglalaman ng buong lakas ng isa niyang atake bilang proteksyon kung sakaling mapunta siya sa panganib. Ipinaliwanag niya na si Jun Bufan ay lihim na gumagawa ng isang malaking plano upang guluhin ang Demon World, at si Jun Yao lamang ang may kakayahang makapigil dito. Nagpasalamat si Jun Yao ng taos puso at nangakong babayaran ang kabutihang iyon kapag siya ay makakabalik ng ligtas. Sa isip ni Gu Chang, napag-isip-isip niya na, nakagat na ang isda sa pain, na nagpapahiwatig na ang kanyang plano ay unti-unting nagtatagumpay.
Binigyan pa niya ng babala si Jun Yao na huwag magpapaloko kay Jun Bufan dahil hindi na ito ang kapatid na dati niyang kilala. Nais pa sanang magsalita ni Jun Yao ngunit pinutol ito ni Gu Chang, sinasabing ubos na ang oras at kailangan na niyang umalis. Pag-alis ni Jun Yao, tinanong siya ni Empress Zai Yao kung ginagamit niya si Jun Yao upang matuntan si Jun Bufan. Sumagot si Gu Chang na hindi kayang gawin iyon ni Jun Yao ng mag-isa, at hindi rin mag-aalala si Jun Bufan sa buhay ng Jun family hanggat ligtas siya mismo. Tinanong ni Empress Zai Yao si Gu Chang kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Tahimik siyang sumagot ng isang salita lamang, pangingisda. Pagkatapos nito, tumalikod siya at umalis nang walang dagdag na paliwanag, iniwan ng Empress na may mabigat na pag-iisip. Samantala, sa panig ng Grand Tutor, kinumpronta ni Yue ang kanyang ama upang alamin kung totoo ang mga sinabi sa kanya. Kinumpirma ng Grand Tutor na hindi peke ang footage mula sa photographic stone, at idinagdag na ipinagbawal ng Her Majesty ang pagpapakalat ng impormasyon upang matrap si Jun Fan sa oras ng kanyang pagbabalik. Dahil dito, unti-unting napagtanto ni Yue na si Jun Fan ay si Jun Bufan, at na ang insidente sa tuktok ng Sacred Mountain noong nakaraan ay maaaring planado rin ito. Mas lalo pa siyang nag-alala nang maisip na pati ang Quelang Chaos King ay nadadamay sa buong pangyayari. Naalala rin niya ang sulat na ipinadala sa kanya ni Jun Fan upang tulungan sa pag-unawa ng mga monumental runes. Kaya lalo siyang naguluhan kung alam ba talaga nito ang nangyayari o hindi. Sa kabila nito, nagdesisyon si Yue na personal na kausapin si Jun Fan dahil ayaw niyang agad itong ituring na traidor. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang ama na huwag ipaalam ito kahit kanino at kailangan niyang lumakad muna. Napahinto ang Grand Tutor at napabulalas na, ikaw. Binalaan ng Grand Tutor si Yue na isa na siyang ganap na may sapat na gulang, at kahit maaaring hindi na siya makinig sa mga payo nito, mahalaga pa rin na maunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Ipinaalala nito na tila ang Her Majesty ay ginagamit lamang bilang bahagi ng mas malawak na plano. At may hinala siyang ang tunay na layunin ng buong pangyayari ay hindi lamang simpleng paghuli kay Jun Bufan. Ayon sa Grand Tutor, ang talagang gustong pabagsakin si Jun Bufan ay si Gu Chang. Kaya mahalaga na pag-isipang mabuti ni Yue ang mga nakakatakot na posibleng kahihinatnan ng kanyang pakikialam, dahil maaari itong magdulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Dahil dito, naguluhan at nabigla si Yue sa kanyang nalaman. Samantala, sa kabilang panig, binuksan ni Jun Bufan ang brocade bag na ibinigay sa kanya ni Bai Lianer. Mula rito ay unti-unting lumitaw ang kaluluwa ng kanyang ama, na agad niyang nakilala. Napabulalas ang kaluluwa ng matanda, at emosyonal na tinawag si Jun Bufan bilang kanyang anak. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jun Bufan na ito ay ang Dharma body ng kanyang ama, dahilan upang mapanatag siya at masabi na ligtas na siya. Habang nararamdaman ang presensya ng makapangyarihang aura, humanga si Jun Bufan at sinabi na tunay ng karapat-dapat sa kanyang ama ang lakas na iyon.